low budget, low fare, low fare, low. So ayun guys, one of the budget airline ng Japan Airline is boarding na. Ang bilis ng pangyayari. Guys, buti nagtanong tayo. Alam mo ba? Filipino na nagtatrabaho, di ba? Sa inspector, sa security check, guys. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So today is samahan nyo ako mag-commute papunta ng Narita Airport using the Keisei train line. So guys, maraming mga ibang ways para pumunta ng Narita Airport. Pero pinili natin ang pinakamabilis na transfer going to Narita Airport, which is ang Keisei transfer or Keisei train line. So today is February 24 and ang balik natin sa Manila is bukas, February 25, 8 AM. So maaga yung flight natin pabalik ng Pilipinas. So ang ginawa natin guys is dediretso na tayo kagad sa Narita International Airport and nag-book tayo ng hotel for one night malapit sa airport para hindi na tayo ma-hassle, and syempre nagtatrabaho pa tayo ng gabi kaya nag-book na ako ng isang gabi ng isa sa mga malapit na hotel sa Narita Airport. And ayun guys, kung makikita nyo, nakapak na tayo. Ayan, ito ang ating daladalang maleta. So sana hindi tayo ma-over baggage. Ayan, so hindi ko alam guys kung papasa to sa immigration ng Narita Airport. Bali, tatlo yung daladala natin guys. Isang check-in baggage, isang hand carry, and isang, hindi ko alam kung personal to kasi nakikita nyo, sobrang laki oh. Pero gagawa natin ng solusyon yan. But anyway guys, ayan, andito tayo ngayon sa tapat ng Lightning Hotel na kung saan nagstay tayo ng 9 days and 8 nights. Grabe guys, no? Medyo matagal-tagal tayo nagstay dito, no? So, ayun guys, I highly suggest or recommend this hotel guys, especially sa mga solo traveler kasi napakaganda naman talaga netong capsule hotel na to. Guys, again, napakalapit niya lang sa may Asakusa at etong mismo location na to is Tawaramachi and mga 5 minutes walk nasa train station na kayo. So I highly suggest guys kapag pumunta kayo ng Japan, and especially kapag backpacker lang kayo, kapag solo traveler lang kayo, pwede kayo mag-book dito, okay? So ayun guys, samahan nyo ako, explore natin kung paano nga ba mag-commute going to Narita Airport kasi ang ginawa natin process guys is using Keisei Ueno transport, ganyan. So ito na yung pinakamabilis na paraan para pumunta ng Narita Airport kasi may maraming mga iba't ibang way eh. Like pwede kayo mag-private transfer, pwede kayo mag-bus, pero kasi medyo matagal yung mga yun eh. At saka yung iba, mahal. Pero ito, mabilis na at cheaper pa. So ayun guys, I don't have any idea at all kung ano nga ba yung process nito, ganyan. Pero kaya nga nandito ako guys, isasamahan nyo ako para sabay-sabay natin tuklasin kung paano nga ba gumamit ng Keisei Skyline going back to Narita Airport. So ayun guys, yung ticket pala is nabook ko siya sa Klook, ilalagay ko na lang dito sa baba. So nagbook na ako ahead of time. Bumili ako ng Keisei Skyline going back to Narita, parang ganon. Basta guys, ilalagay ko na lang sa baba para at least hindi kayo malito pag gusto nyong bumalik ng Narita Airport. So etong Keisei Skyline na to guys, na going back to Narita Airport, parang mga nasa around 700 to 800 pesos, ganyan. So if I were you guys, kapag kakatulad nyo ko kayo na maaga yung flight, siguro magstay na lang kayo ng maaga sa airport kasi para hindi kayo ma-hassle. Kasi katulad nyan, alas 8 kinabukasan yung flight natin. So alanganin guys, kung dito ako mag-i-stay pa tapos magko-commute pa tayo, it takes an hour or maybe less than an hour. So hassle. Kaya ang ginawa ko guys is nag-book na lang ako ng hotel malapit sa Narita Airport para at least walking distance na lang, para at least mabilis na lang if ever na kailanganin natin pumunta agad ng airport, di ba? So ayun guys, let's see. Isa-isahin natin tong process na to kasi wala pa talaga akong idea. So I hope na hindi tayo maligaw kasi guys, marami tayong mga daladalang mga bagahe dito. So ayun guys, wag na tayo magpatampik-tampik pa. Samahan nyo ako. Let's go! So ayun guys, since nakabook na tayo ng Keisei Skyliner going to Narita, so ang unang-una natin gagawin is pupunta tayo sa Ueno Station. Dun sa Ueno Station, pagdating natin doon is hahanapin natin yung Keisei Ueno Station na kung saan meron doon mga vending machine na ipapapalit natin yung binook nating QR code sa Klook and into physical ticket. So yun yung gagawin natin guys. And ngayon, papunta na ako sa Tawaramachi Station and sasakay tayo ng Ginza Line going to Ueno. So ayan guys, again alam nyo na yan, papunta tayo dun sa may dulo sa kabila. Ayan, dyan tayo sasakay ng train. Ito ang problema natin guys, dahil may mabigat tayong maleta. Tingnan nyo yung hagdan, sobrang taas. Kahit nasabihin mong pababayan, pero guys, so tingnan mo oh, lagpas 20 kilos yan. Ibababa ko muna tong maleta kasi medyo mabigat to eh.
So, wait lang. Ayun guys, andito na tayo ngayon sa Tawaramachi Station and papunta na tayo ngayon sa Ueno Station. So ayun guys, andito na tayo ngayon sa Ueno Station and ang gagawin naman natin is hahanapin natin yung exit 6. So doon tayo pupunta guys and let's see kung merong escalator or elevator kasi medyo marami yung bitbitin natin ngayon. So let's go. Okay guys, finally nakita ko na yung sign going to Keisei Ueno Station. So bali sundan nyo lang naman itong mga nakapaskil guys kasi kapag dating nyo dito sa Ueno Station, dito sa area na to, makikita nyo na tong instruction, ayun no, Keisei Ueno Station for Narita Airport going dyan. So guys, natandaan nyo ha, exit 6 and then dediretsuin nyo na lang doon. Tara guys, let's go! Guys, andito na tayo ngayon sa Keisei Ueno Station na kung saan ipapapalit na natin yung binok nating QR code sa Klook dito sa kiosk na to. Ayan o. Kaso guys, medyo mahaba yung pila ha. Kung nakikita nyo, ang haba o. Tsaka ang daming mga tao. So I guess pipila na tayo guys para ipapapalit na natin yung QR code natin dito sa may kiosk na to. Ayan. Code exchange. So ito to, continue. 12. Walang English anak ng toko. Tinatranslate pa natin. Yun, finally. Ito guys, okay na. Ayun guys, nakapag-exchange na tayo ng ticket from QR code sa Klook. Tapos nakapag-convert na tayo ng physical na ticket which is this guys. And ayun guys, Terminal 1 pala tayo ng Narita Airport. Pupunta kasi iba yung airline na sinakyan natin papunta ng Pilipinas. So mamaya explain ko sa inyo ng detail kung ano yung airline na yun, kung ano yung process, kung maganda nga ba, kung magkano siya, mga ganon. But for now, nakakuha na tayo ng ticket which is ito. And ipapakita na lang natin or ipapasok na lang natin dito guys. Kasi ito yung papunta ng Keisei Line. So dyan tayo papasok. Bali guys, bibili kayo ng ticket or magpapapalit kayo ng ticket dito sa side na to. Tapos dito kayo papasok. Okay? Tapos meron dito ang Family Mart. So magkakalapit lang yung mga yan. Ang problema ko lang guys is hindi ko lang sure kung pwede ba magdala ng pagkain sa loob ng train. Pero ayun, magtatanong muna ako bago akong bumili para siguraduhin na pwede or allowed yung pagkain sa loob ng train. And doon na lang tayo kakain. And time check pala guys, it's currently 11:41 AM. And ang oras na napili natin is alas 12 kasi yun na lang yung available. So ayun guys, tara, bumili na tayo ng pagkain and tara, pumasok na tayo sa loob ng Keisei Line train station. Let's go! Ayun guys, nagtanong na ako dito sa information center and sabi daw pwede magdala ng pagkain and kumain sa loob ng train. So tara guys, pumunta na tayo dito sa Family Mart. Ayun guys, bumili na tayo ng pagkain dito sa loob ng Family Mart. And of course, ang nagta-trending or bestseller, as you can see guys, bili tayo nito, egg sandwich. Ang sarap nito, promise. I-try nyo rin to, solid to. Yan o, sikat na sikat to eh. Actually, meron akong nalaman na eto daw guys, itong maple and margarine. Tapos, ipapagitna natin yung family chicken. So, i-try natin guys. Bumili rin tayo nito. Tapos, bili tayo ng family chicken. Tapos, ano pa ba? Drinks. Ito na lang guys, masarap naman to. Hot nga lang to, pero masarap to guys. Etong hot lemonade, solid yan. Ito. Ayun o, hot lemonade. So ayun guys, nakabili na tayo. And tara guys, pumasok na tayo dito sa loob ng train. Ayun, kunin natin. Let's go, number 2. Papunta na tayo sa car number 2. Kasi car number 2 yung nakalagay sa ticket. And ayun pala guys, huwag niyo iwawala yung ticket ha. Kasi yun yung gagamitin nyo papasok at palabas ng train. Medyo marami lang tao. Ayan guys, car number 4. So ayun guys, sarado pa yung train going to Narita Airport. Ayan, hindi pa nagpapapasok. It's currently 11:50 AM. And dito tayo guys sa car number 2. So susundan nyo yung kung ano yung car nyo ha. So sa case natin, car number 2 tayo and then seat 3A. So eto guys, ayan o. Car number 2, seat 3A. Ayan na guys, nag-start na magpapasok. Ayan o, seat 3A. Window seat. Ayan guys, nakasettle na tayo dito ngayon sa train. Grabe, sobrang bigat ang mga maleta natin. And sana hindi tayo mag-over baggage.
Kasi hindi ko alam kung mahigpit yung airline na sasakyan natin going back to Manila eh. Pero for sure mahigpit. Lahat naman mahigpit eh. Kaya ayokong mag-take ng chances kasi mahirap na mag-take ka ng chances tapos dun ka pabayarin ng mahal. Hindi ko kayang gawin yun. Since nakabook tayo ng hotel malapit na sa airport sa Narita, magche-check tayo ng weighing scale or magche-check tayo ng weighing ng mga bagahe and let's see kung pasok nga ba siya sa required na weight sa check-in tsaka sa carry-on. So ayun guys, nakasakay na tayo dito. Medyo mainit lang dito guys sa loob. Update ko na lang ulit kayo guys kapag nasa Narita Airport Terminal 1 na tayo. Okay? Ayun guys, quick update lang. Nasa Terminal 2 and 3 na tayo. At stop na dito guys. Ang kaso, Terminal 1 tayo. So, next pa tayo. So, dulo yung Terminal 1 guys. Ito. So guys, touchdown. Andito na tayo ngayon sa Narita. Sasabihin ko sana na iya. Andito na tayo guys sa Narita Terminal 1. And ang next na gagawin natin is yung hotel na binook kasi natin dito malapit sa Narita Terminal 1 is may libreng airport transfer. So yun yung unang-una natin gagawin kasi doon tayo mag-i-stay. So hindi muna tayo po magpo-proceed guys sa airport sa departure kasi bukas pa yung flight natin. Alas 8 pa yung flight natin guys ng umaga. And ngayon, ano pa lang? Alas 12 pa lang ng tanghali or alauna pa lang ng tanghali. So, ayun. Guys, first time ko dito sa Narita. So, bago sa atin to, bago sa ating paningin. And ganito pala itsura niya. Para siyang Shimending. Ano guys no, parang meron siyang resemblance sa sa Osaka. Nung pagbababa kayo, kunyari nasa Namba na kayo. So, tara guys, akit na tayo dito. Exit for Airport Terminal 1. Hey guys, andito na tayo. So, paano ba to guys? Hindi ko kasi alam eh. So, dito tayo. Exit Airport Terminal 1. And I think kakailanganin natin tong ticket na to para makalabas. So, again guys, kailangan yung i-keep to para makalabas kayo dito. So, tara guys, itry na natin. Let's go! Okay, makabasot tayo. Guys, hahanapin pa natin kung saan yung unlibreng airport transfer dito sa Terminal 1 papunta doon sa hotel natin kasi wala kasi hindi nagre-reply. Pero guys, yung hotel pala natin mula dito parang mga 12 minutes walk tapos parang ang bus is mga 5 minutes ganon, 5 minutes to 6 minutes. So ayan, nandito na tayo. International departures. Pero hindi muna tayo dito guys kasi sabi ko nga is pupunta tayo ng ating hotel. Wait lang guys, nalilito na ako ah. So ayan, ang gagawin ko muna guys is kukontakin ko muna yung hotel kung saan yung airport transfer nila going to hotel. And then explain ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung saan siya. Sasabihin ko din sa inyo kung magkano ko siya nabook. Again guys, heads up ko lang ha. Kanina ko lang siya binook. So within the day. Kung magkano ko siya nabook, saan ko siya nabook, and then anong hotel yon. And then syempre, of course, bibigyan ko kayo ng hotel and room tour. Kasi finally guys, after pag-stay sa Japan ng more than 3 weeks, finally nag-try tayo ng hotel. So ayun, hindi tayo nagkuripot, hindi tayo dito natulog. And ayan, let's see. Kukontakin ko muna sila guys and babalitaan ko na lang ulit kayo, okay? And ayun guys, nagtanong na tayo dito sa may information center. And ang sabi is yung mga bus hotel daw is sa second floor, sa may bus stop. So dito daw siya guys, sa part na to. Tinuro lang tayo sa may escalator daw. And then aakyat tayo doon, tapos second floor, tapos kailangan natin mag-exit. Yun yung instruction sa atin. Sundin natin guys kasi wala tayong ibang choice kasi hindi nagre-reply yung hotel natin. Let's try to figure out, sabay-sabay natin alamin kung paano tayo pupunta dun sa ating hotel. And grabe, ang init dito or dahil lang sa suot ko. Guys, nandito na tayo ngayon sa taas and I'm not sure kung saan tayo lalabas dito kasi ang daming tao dun ah. Ayan, pero ito yung itsura ng airport guys, ng Terminal 1. And hindi ko alam kung saan tayo lalabas. Dito ba? Pero wait lang guys. Ano yung meron dito? Bakit ang daming mga media? Bakit kaya ang daming mga media guys? Ayun ang mga mainstream. Kaya may artista kaya? Pero anyway, masyado tayo chismoso. Lumabas na tayo. Chismoso yan. So ayan guys, nandito na tayo. So saan tayo dito? Paano natin malalaman yung bus natin? Wait lang guys ha, chine-check natin. Wala kasing response yung natin hotel. So ang gagawin natin is instinct 1F16 daw. So ayun guys, 1F16. Ayan. So may mga numbers naman. Hanggang 13 lang. Ha? Wait lang.
Asan yung 16? Aba, pinagloloko tayo na ito 13 na to. Ayun, mga F16. Nasa may kabila, guys. Ayun, nasa kabila. Nakita nyo ba? So tara, tawid tayo dito. Kinabahan na ako Walang 16. Ayan guys, ito yung labas ng Narita Terminal 1 International Airport or Narita International Airport. Ito siya. Ito yung 1F. Okay. 1F16. Okay, gets. So doon tayo. And first time natin dito guys kasi ang point of entry natin last time is sa Nagoya. Sa Chubu. Hindi tayo sa Narita. Kaya wala pa tayong idea. Pero so far so good. At least medyo kabisado na natin kapag bumalik tayo ng Tokyo, Japan. Okay, hanapin natin ang ating hotel dito. Eto guys, Toyoko in Narita Airport, Hongkan, Shinkan. Anong oras? Hindi ko magets. Guys, hindi ko magets. Anong ibig sabihin yan? Hindi ko magets. Pero ito guys, 16 for hotels. So dyan tayo. Dito tayo mag-i-stay. Or sasakay, papunta ng hotel. Pero hindi ko to magets guys. Kasi ito yung hotel natin. Every ilang minutes ba? Swear guys, hindi ko siya magets. 525. Minsan may mga bagay talaga na hindi natin kailangan magets. Minsan, kung ano yung naandoon, sabak lang ng sabak. Di ba yun yung motto natin? Yun yung mantra natin sa buhay. Take the risk or lose the chance. May sasabihin sana ako pero take the risk guys. Ayun guys, tsaka na natin na-explore itong Narita since hindi pa naman tayo pupunta dito. Bukas na natin siya explore guys ng husto. Pero for now, focus muna tayo sa kung saan tayo mag-i-stay. Ganyan, para at least may idea kayo if ever na maaga din kayong pupunta or maaga yung flight nyo. So at least bibigyan ko kayo ng idea kung gaano ba siya kalayo sa airport, kung magkano ko siya na-book, saan ko siya na-book, yung mga ganyan. So, sige na nga, sabihin ko na nga, ang airline na sasakyan natin guys is one of the low budget, low fare. So ayun guys, one of the budget airline ng Japan Airline is Zip Air. So ayun guys, ang sasakyan nating airline bukas pabalik na Maynila is Zip Air. So para siyang kung ang Japan Airlines is PAL, ang Cebu Pacific is Zip Airline. So ganun siya, ganun yung comparison niya. So sasakay tayo doon, first time natin yon, and masusubukan natin kung ano nga ba. And ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga itsura nung legroom, yung CR, etc. So ayun guys, we're just waiting here. Take ko na lang ulit kayo guys kapag nasa hotel na tayo. Let's go! Okay guys, andito na tayo ngayon sa Toyoko Narita Inn. Ayan siya. So ito yung bus na sumundo sa atin kanina. So mahigit 1 oras tayo naghintay doon sa may airport kasi guys by schedule pala yun. And then doon sa pinuwestohan natin guys, doon yung sakayan lahat ng mga hotel dito malapit sa Narita Airport. So ayun guys, for sure etong bus na to, ito rin yung maghahatid sa atin papunta sa Narita Airport. So ito siya guys, ito yung Toyoko guys hindi Tokyo, Toyoko Narita Inn. And actually malaki siya Ay no, para siyang apartment na condo na ewan no, parang ganon. Ayan, so mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano ko siya na-book per night kasi isang gabi lang naman tayo dito. And ayan guys, so tara, let's go, pasukin na natin tong lobby and let's see kung maganda nga ba or okay ba tong pag-i-stayan kapag mag-i-stay kayo dito malapit sa may Narita Airport. So tara guys, pumasok na tayo and nagbahuli talaga tayo kasi marami ang ating kasabay kanina. Medyo maganda inshallah Uy, dito ata yung buffet mag-check-in muna tayo. So prepare lang muna natin yung passport and then mamaya explore natin nang mabilis itong lobby. English, yes? Scan the passport. Between, okay. Ayan guys, false alert. Mali daw tong building na to, pero pares daw silang Toyoko Inn. So ang sinabi sa akin ni ate is dito daw tayo. Ayan. Ay, taray, may salamin. Grabe Harley Davidson Ay, grabe naman. Anyway, let's go there. So basically, parehas daw tong Toyoko Inn, pero doon, yung sa pinuntahan natin is sa new building. Ito yung main building. So, medyo malawak pala siya guys Itong hotel na to malaki siya So, isipin mo dalawang building tapos Toyoko Inn parehas. Tapos parang mayroong separate lang na name. Mag-check-in na tayo. Ay, may Lawson dito nice. Dito tayo guys. Use the block. Ay, andito yung mga amenities guys, cotton buds, facial cream, toner, cleansing oil, facial cleanser. Tsaka dito pala i-store yung mga luggage kapag maaga kayo. Ayan Okay, so check-in na tayo dito guys.
oversee. Guys, mag-enter. Okay guys, lang mag-enter muna ako dito. Ito na yung passport natin. And then, ito, confirm. Ito na, lumabas na. Ito na rin yung keycard. Ang galing. Okay guys, nakapag-check-in na tayo. Okay, andito na yung information guys. Andito na rin yung keycard. Oh, that way. Okay, arigato gozaimasu. Siguro kuha na rin tayo na ito. Guys, free daw to. Facial cleanser. Ito tatlo guys. Toner. Grabe no. Kuha na rin tayo na ito. Kuha na rin tayo na ito. Ano to? I don't know. Green tea. Okay, okay. Tapos rin tayo chopstick. Ilagay ko muna dito. Mamaya na pala. Pagkakain na lang tayo. So, tara guys, let's go. So, dito guys, meron tayong Lawson na kung saan pwede tayong bumili ng mga pagkain, ganyan, kapag nagugutom, snacks. Okay, meron din dito mga keychain, no? Kapag hindi kayo nakabili, pwede kayo bumili dito, oh. Tapos, maya-maya na natin explore yung iba. May ATM din. Saan yung, ano to? All free size. Ano ibig sabihin yan? Pajama? Pajama ba to? Hindi lang kukuha guys. Anong room ba tayo? Floor 13F. Grabe ang taas. Ganda ha, in fairness ha. And magkano ko lang to na-book? Sobrang mura lang. So, diba, malas tong 13th floor. Pag may naramdaman tayong ibang vibes, alis na kagad tayo dito. 1307. Asan na yan? 1307. Okay guys, at last, andito na tayo ngayon sa ating hotel, hindi na hostel. Finally guys, makakapagpahinga na tayo, makakapag-relax na tayo, makakapag-work na tayo ng maayos kasi hindi na tayo hostel, hindi na tayo mahihiyang mag-vlog, hindi na tayo mahihiyang magsalita. So ayan guys, itutour ko na kayo sa ating room muna and then susunod natin yung lobby sa baba. So bibigyan ko kayo ng konting idea mamaya. But first comes to first, so let's proceed na sa ating room tour, okay? So first guys is ito ang ating door. So unahin natin dyan sa side na to. And of course, kanina may keycard tayo, nilagay na natin dyan. And voila! So umpisahan na natin dito guys. And pasensya na sa aking mga gamit. Pasensya na po, pasensya na. So ayan, twin bed ang ating kinuha. And mamaya explain ko kung bakit. So ayan, kung makikita mo, ano to? Freshener. Okay guys, meron tayong freshener. May mga, anong tawag dito? May mga hanger. Taray, may veranda. Ay, veranda. Ay, oy, nakakalula. Ay guys, ayoko niya. Ayan, so meron tayong bintana dito. Okay yan, gusto ko yan. Pwede nyo isarado. Tapos, meron din dito USB. Okay, so USB port. Tapos ano to, ilaw? Okay, ilaw. Nice. Parang ano dentista. Twin bed. So meron tayo ditong TV guys. Tapos may orasan. Classic na orasan guys. Merong split type na aircon. And meron ditong salamin. Meron ditong, nice. Sa lakas mo. Sino ka dyan? Kaya merong mini mirror. Tapos, may mga pwede kanyang isulat, ganyan. Tapos tissue, phone number, for hair dryer, mga books kung gusto nyo magbasa, kung nakakaintindi kayo ng Nihongo. Tapos tingnan natin dito, electric kettle, meron din dito baso, may basurahan. Ano to guys? Purifier ba to? Hindi ko alam eh. Pero ayan. So, eto may saksakan dito. And ano to? Hair dryer to guys. Ayan, perfect. So, ayan, may hair dryer tayo. Labas na natin kasi gagamitin din natin yan. Ay, mic! Charot. Hindi, hair dryer siya guys. May tissue. May pa-tissue si Mayor. Ano to? Emergency supplies not to be taken out. Okay. Tapos, eto may mini fridge. Walang laman guys. Wala. And of course, etong pinakamalaga sa atin. Work table. Kailangan talaga natin to guys kasi nag-work tayo tuwing gabi. And ito, mga information lang. Basahin nyo na lang yan later. May TV. Main mirror. Diyan. Puntaan naman natin tong CR kasi hindi pa na natin to napupuntahan, no? So, it's a little bit surprise. So, ayan guys, please close the bathroom door while taking a bath shower to prevent false alarms. Of course. So, guys, are you ready? Are you ready makita ang ating banyo dito sa ating hotel? In 3, 2, 1, let's go! Wow! Okay. Hindi ko pa ito nakikita guys ha. Talagang real reaction to ha. Okay, so simulan na natin. Meron dito, ang ganda ng mirror. Gusto ko itong mga ganito, no? May tuwalya. Merong pagmuna sa mukha. And what's this? Lalagyan na ng toothbrush. So, toothbrush.
And what's this? Face and hand soap. Okay. May sink, may body wash, conditioner, and shampoo. Walang bidet. Ay, ano nga pala to? Japanese toilet. May shower, may bathtub, mini bathtub. Panalo. Tapos, of course, ito. Syempre, hindi mawawala yan. Japanese toilet. And yeah, I guess, malaki yung banyo niya. Malaki yung CR. In fairness, ha? And guess what? Kung magkano ko lang siya nabook. So, ayan. Yeah, I think it's good. Good na tong hotel na to. So, ayan. Guys, overall, ito yung ating hotel or room dito sa hotel. So, one last look before ko explain sa inyo kung magkano ko nga ba siya nabook, saan ko nga ba siya nabook, and yeah. Okay, guys. So, ngayon, napakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng loob, kung ano yung mga pwede nyong makita dito sa typical na room, dito sa Toyoko Narita Inn. So, basically guys, first of all, alam nyo naman kung matagal na kayo nanonood sa ating video, sa ating channel, is lagi tayo nagbubook ng ating hotel or hostel man yan, is lagi sa Agoda. Kasi, guys, I want to share to you, since we are budget traveler, as much as possible, gusto ko kayo makatipid. And of course, hindi dapat compromise yung comfortability nyo. I've checked, compare other platforms, hindi ko nababanggitin yung iba, pero Agoda is the best price when it comes on accommodation and hotels or hotel man yan. So ngayon guys, pumunta naman tayo sa prices. So magkano ko siya na-book? So binook ko siya kanina lang guys, this morning, and then ngayon nakapag-transfer na tayo dito. So nabook ko siya guys ng around 1,700 pesos per night, since isang gabi lang naman tayo dito. And look at this entire room, totally worth it. Kasi yung mga pinupuntahan natin mga hostel guys, mga nasa range na 1,500 to 1,600 or 700 pesos. This one is 1,700 plus. Di ba? Not bad. And solo mo pa yung room. Bala ko kasi sana magstay na lang sa airport, dun matulog. Kaso, nung nag-check ako ng lounge, parang walang available sa Terminal 1 ng Narita Airport. So, sabi ko, maghanap na lang ako ng airport na malapit sa Narita, and then mag-check ng prices. And sabi ko, not bad ha, sa 1,700. Hindi dito na lang ako mag-stay, di ba? Malapit lang naman, 5 to 10 minutes lang naman ang biyahe mula dito papunta sa Narita. So, I think it's a good deal na. So, for me, totally worth it. Itong lugar na to, itong kwarto na to, itong hotel na to, kasi makakapagtrabaho tayo na maayos, makakapagpahinga tayo na maayos. And the only thing that I'm worrying about, and ayun guys, i-mention ko na sa inyo, nasa 13th floor tayo. Hindi ba masama yun? Di ba dapat walang 13th floor? Kaya medyo, wala naman ako nararamdaman, pero di ba, medyo basta alam niyo yun, hindi ko masabi guys. Alam niyo ang ibig ko sabihin. I-test na rin natin yung connection ng ating internet, kasi guys, this is very crucial, especially ako nagwo-work ako tuwing gabi. So tara, i-check natin, i-speed test natin kung okay nga ba or mabilis nga ba yung internet dito nila. Actually, hindi ko nga alam kung paano mag-connect eh. Teka nga, scan. Meron kasi dito QR code, so try nga natin i-scan. So nga, ito pala guys. So, ayan, nabasa ko na, in-scan ko yung QR code. Andito yung instruction, ayan o. Tapos, nang tinignan ko yung TV ko, ayan. So, ito yung username and password. So nga, hindi ako nagbabasa ha. So, ito anyway guys, ito yung SSID, yung pangalan ng wifi, ito yung password. Before I forget guys, is meron ditong free breakfast tomorrow, but I don't think that ma-avail pa natin yung free breakfast. Kasi guys, ang tapos ng work ko, 6 a.m. Japan time. So, ang oras ng flight natin is 8:10. I'm not sure, hindi ko na matandaan, 8 or 8:10. I don't think na makakapag-breakfast pa tayo. But let's see kung kaya pa, pero I don't think so. So, ayun guys, if dito rin kayo magbo-book guys, mag-book lang kayo sa Agoda. Ilalagay ko na lang yung link sa baba para madali nyo na lang i-book. So, Toyoko Inn, Narita Airport, etong pangalan ng hotel. And yeah guys, this is definitely worth it. Especially dun sa mga katulad ko na pupunta ng airport na paaga yung flight nila kinabukasan. Huwag na kayo magstay sa sa mismong airport. This is my personal opinion. So, hopefully, walang sumama ang loob sa inyo. Kasi, may mga nakikita akong video na dun na sila mismo nag-stay sa airport. Tapos, yung mga lounge nila doon is parang mga nasa 3,000, 2,500. Sabi ko, ang mahal. Tapos, lounge lang yun. Cubicle yun, guys, ha? Yung lounge, ha? Yung parang nasa hostel kayo. Lounge lang yun. Pwede kayo maligo, ganyan. Pero, lounge lang siya. Hindi siya yun talagang katulad nitong room. So, if I were you, guys, much better is mag-book na lang kayo ng ganito, ng malapit na hotel, dito sa Narita Airport. And then, makakahanap kayo ng mas mura. And, isa pa, may free airport transfer naman. So, wala na kayo isipin. Kailangan nyo lang agahan yung schedule nyo, ganyan. Gusto nyo i-try, it's all up to you. Book nyo
nyo tong Toyoko Inn, Narita Airport sa may Agoda para mas convenient, mas makatipid kayo, ganyan. And for sure, hindi kayo magsisisi. So yeah, I'm just giving you an advice or tips or suggestion in case na magustuhan nyo to. So, ayan guys, I guess, itutur ko lang kayo ng konti sa may baba kasi bibili tayo ng food. Mag-aasikaso muna ako ng mga gamit ko and then papababa tayo sa may lobby ng hotel. Okay. So, ayun guys, magtetest na tayo ngayon ng internet kasi nakalimutan kong gawin kanina. So, ayan, connected na tayo sa internet. So, speed test check. And let's go. And let's see. Ay, sorry. Kung ilan ang speed niya. Guys, ang bilis. 170. Oh, 170 Mbps. Paldo. Paldo sa internet, guys. Ayun, guys. 'Di ba? Ang ganda mag-work dito. Kasi mabilis yung internet. But anyway, ayun, guys. Proceed na tayo sa lobby kasi nagugutom na rin ako. Bibili ako ng something to eat. And then, magpapahinga na. Mag-i-sleep din muna ako dito. So ayun guys, nandito na tayo ngayon ulit sa lobby and nagtanong na tayo kung ano nga ba yung time interval ng bus papunta dun sa Narita Airport. So eto pala guys, meron siyang table, ayan o. So parang ang nakalagay dito guys, hindi nyo rin naman kasi makikita, every 20 minutes and then nag-i-start yung operate yung bus going to Narita Airport is 4:20. So next nun, every 20 minutes 4:50, 5:10, 5:30, tapos 5:50, so and so forth. Blah! May nagpapiano mag-isa. Ako, kinakabahan ako ha. May nagpapiano mag-isa guys. So, pag yan huminto, nako, takbo talaga ako. Tapos, eto, hindi ko alam kung anong area to guys. Papakita ko lang sa inyo na mabilis. Baka siguro buffet to. Ayan, so papunta doon is dun sa new building. Dito sa main building. And actually, yun lang naman dito pala guys. Maliit lang pala siya. Akala ko malaki. Tapos, tingin nga tayo dito kung ano meron. Oh, may ice cream. Wow, Baskin Robbins. Parang gusto kong mag-try. Matcha guys, matcha. 370. O kahit na sinisipon na tayo, kahit inuubo na tayo, sige, try natin yan. At eto, meron dito microwave and stuff. Merong mineral. May ice din oh. Nice, may ice din guys oh. And ay, so far mura lang siya ha. Kasi sa Tokyo medyo mahal siya sa Shibuya eh. Mga nasa 170 to 200 yen per Not bad ah. Mas cheaper siya ha. Okay, so at least meron tayong vending machine. So ayan, ito yung reception, ito yung lobby, ganyan. So tara, punta na tayo sa Lawson. Hindi na tayo lalabas kasi wala namang makikita sa labas guys. So ayan guys, kuha tayo ng basket. Okay, let's go shopping. Bili tayo netong lemon, of course. Ito ba? Or ito? Ito na lang guys, ito na lang. 450 yen. Bili tayo netong isa. Ito. Okay na to guys. Eto. Ay parang ang sarap na ito. Ito hotdog na lang. 1 liter. O sige, ito na. So ayan yung food natin. Ano pa ba guys? Actually 645. 645 din. Palitan na lang natin. So ito na lang. And 1 hotdog. This one. And can you hit this as well? Hit this. Arigato gozaimasu. Kala mo talaga makapagkaganon eh, no? Japanese yun. And this one? Yeah. Arigato. Oh, diba? Arigato. Ito. Arigato gozaimasu. 1468. So, ayun guys, nakabili na tayo ng ating pagkain for tonight. And ayun guys, hindi na ako lumabas kasi wala namang makikita dito masyado. Pero ayun, sabi is every 20 minutes yung bus. So, mag-i-start ng 4:20. And ayun guys, ito yung buong itsura ng lobby. Katabi niya is Lawson. And ayan, dyan nyo iwan yung mga luggage nyo. Ayan, tapos meron din dito. So, kapag kunyari mag-early check-in kayo, papaiwan nyo muna, ganyan. So, yeah, ito na yung ating pagkain. So, yes, balik na tayo dun sa taas para makapagpahinga na. And yeah, may work pa ako mamaya. So, ayun guys, akyat na tayo ulit. Hi guys! Good morning! Andito na ulit tayo ngayon guys sa Narita Airport Terminal 1. And flight pala natin guys, ang specific na flight natin is 8:55 AM. And now it's currently 6:51. So meron pa tayong 2 hours na
preparation para makapag-check-in tayo, makakain tayo, and kung ano pa yung mga pwede natin magawin. So ayun guys, nakikita nyo naman sa background ko, ang ganda ng background, no? Hinatid na tayo ng bus, yung libreng airport transfer dun sa pinag-stayan natin na hotel guys. And ayun, wala pa tayong tulog kasi kakagaling lang natin sa trabaho. But yeah, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung step-by-step process dito sa Narita Terminal 1 kapag sumakay kayo ng Zip Air pabalik ng Maynila. So ayun guys, international departures pala is nasa 4th floor. Tandaan nyo yun guys ha, nasa 4th floor. And nandito tayo ngayon. Ayan, so makikita nyo international departures. Ayan, mag-check-in na tayo. Tapos eto, more on mga shopping na yan. Tapos ito, oh, ang cute oh. Tara, simulan na natin to kasi baka mamaya mahuli tayo. So ipapakita ko sa inyo step by step na process para inform kayo, para if ever na dito kayo sa Terminal 1, kaya alam nyo na yung process, alam nyo na kung saan banda, hindi na kayo malilito. So ano pang hinihintay natin? Samahan nyo ko, let's go! So ayun guys, sa ating na-book na flight sa Zip Air. So sa check-in seat daw tayo. And ito guys, may mga letters naman to, hindi naman kayo maliligaw. Ayun o, katulad yan, may letter A, may letter B, may letter C. So dun tayo sa letter C. So ayun guys, this will be our first time na sasakay ng Zip Air. So at least 'di ba, maiba naman, hindi lang puro sempak. Pero ayun guys, tara, magano na tayo, self-check-in or kasi sarado pa guys eh. So mag-aano na lang ba tayo? Magaganyan na lang tayo. Kaso sarado pa. Siguro doon na lang tayo sa loob, no? Kasi sarado pa eh. Ayun no, check-in no. Ala, bakit walang Zip Air? Wala eh oh. Ang available lang, Air Canada, New Zealand, ANA, United, Thai. Teka lang, kailangan ata natin magtanong kasi letter C daw eh. Kailangan natin malaman kung saan yung counter ng ng Zip Air. Tapos yung pala no, hindi tayo nakapag-book. Aray ko! Guys, magtatanong na tayo kasi anong oras na eh. Mag 2 hours na lang, mag-ano na tayo, magpa-flight na tayo. So ayun, tanong na tayo dito kay ate. Guys, buti nagtanong tayo. South wing pala to. So dapat nasa north wing tayo. Mantika na naman tayo kung hindi tayo nagtatanong. South wing pala tong area na to. Eto, north wing. So sa north tayo guys. Hindi ko naman kasi alam. Wala naman nakalagay dun sa mismong nakabook na na Zip Air. Wala nakalagay. So kung north or south, pero ayun, buti na lang, 'di ba? Magtanong kayo kapag talagang hindi na kayo sure. Magtanong na kayo guys. Kasi ako katulad yan, hindi ko alam yung north and south. I mean, yung north and south wing. So ayan, nagtanong na ako. Ayan guys, let's go. Ayan na yung guys, kung nakikita nyo, 3 layer ako kasi baka mamaya mag-over baggage ako. Sobrang init tuloy. Kaya ayan. Ay, ito pala guys. Oh. Ito pala yung mga airline. So, asan yung Zip Air? Ito guys. Zip Air. So, north. Sa north tayo. Tara, let's go. Medyo nagmamadali na tayo guys kasi anong oras na. Hindi pa tayo nakapag-check-in. And sana hindi mahaba yung pila sa check-in guys. Yun yung inaalala ko. Ayan, medyo marami na yung tao. Kaya kailangan bilisan natin. Ito na ba yun? Bukas na yung counter guys. Tara, kailangan na natin bilisan. Andito ba yung Zip Air? Ayun, Zip Air. Alang haba ng pila. Shucks, kailangan natin pumila. Tara, let's go. Guys, ang haba ng pila sa Zip Air. Kaya medyo alanganin kasi ayun nga, ang haba ng pila. Pero anyway, nakapila naman na tayo dito sa check-in. Ayan guys, mukhang immigration na to. Pagkalagpas dito sa counter, ito immigration na to. So mamaya hindi na natin yan mabibidyohan. Or security check ata yan. Security check tsaka immigration. Pero hindi na natin mabibidyohan yan guys ha, kasi bawal ang camera. I-update ko na lang ulit kayo guys kapag katapos na tayo dito mag-check-in. I-update ko kayo kung sumakto ba yung kilos na in-avail natin dito sa Zip Air. And by the way pala guys, kapag Zip Air, 30 kilos yung check-in. So hand carry 7 kilos. And yeah, update ko na lang ulit kayo guys kapag katapos na natin or pagkalagpas na natin ng security at immigration. Okay? Can I ask for a window seat if it's available for window seat? Yes, Manila. So ayun guys, nakuha na natin ang ating boarding ticket. So pipila na tayo dito sa may security and immigration. So mamaya na lang ulit guys kasi bawal na dito mag-camera. So ayun guys, nakalagpas na tayo ng immigration, nakalagpas na tayo ng check-in baggage, nakalagpas na rin tayo ng security check. So guys, andito na tayo ngayon sa area na kung saan pupunta na tayo sa ating gate and ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura. So ito yung itsura guys, pagkalagpas nyo ng immigration. Ito meron naman ditong directory guys kung saan tayo. So papakita
ko lang sa inyo na mabilis. So, bali, ayan guys, ayan yung mga guides kung nasaan yung mga restaurants and cafes, kung asaan yung mga shops, asan yung mga duty free. Ayan guys, i-post nyo na lang. And currently, andito tayo. Ayan. So, ang gagawin natin guys is bibili or kakain muna tayo dito sa may McDo. Tapos, dito kasi yung gate natin papunta sa may gate 15. So, dyan tayo. Pero dito muna tayo pumunta and mag-check tayo ng kung ano yung pwede nating makita dito. So, ayun pala guys, gusto ko lang din pala i-shoutout si ate na inspector. Shoutout sa iyo ate ha. Maraming salamat ha. At nakakatuwa at nakakagalak na may makita ang Filipino na nagtatrabaho, di ba? Sa inspector, yung sa security check guys. Parang pinalagpas niya na lang kasi guys kasi parang sumobra ako sa 100 ml. But ewan ko kung sumobra ba talaga ako. Pero ayun, kasi di ba dapat ang 100 ml, okay lang mga 10 bottles na 100 ml, wag lang lalagpas. Kung sakaling halimbawa 10 100 ml, okay lang yun, di ba? It's equivalent to 1,000 liters. Pero ayun, sabi niya, parang pinalagpas niya na lang ganun, something like that. Anyway guys, andito na tayo ngayon sa Japan duty free. And target ko din sana bumili ng ano guys ng pabango dito. Kaso, asan kayo yung mga pabango dito, no guys? So yun guys, mag-check muna tayo dito. Though hindi natin to gate ha, kasi pupuntahan natin yung McDo. May mga ano dito guys, oh. May mga G-Shock oh. Actually marami, iba't ibang klase. Pabango ang hanap natin and then tsaka food. So maghanap tayo dito guys ng food, which is ang McDo. Hindi pa tayo nag-almusal guys, nagugutom na ako. Ayan oh, tax free Asakusa. Pwede tayo bumili. Bili na lang tayo ng ng souvenir. And ayun guys, medyo bilisan na lang natin kasi malapit na tayo mag-boarding. The matcha chocolate sandwich cookie. Sige, bili na lang tayo nito. The matcha cake. Oh, the matcha cake. Sige, bumili na lang tayo. Melty kiss. Sige na nga, bili na rin tayo niyan. Tara, pila na tayo doon. Okay na to guys. So, bayad na tayo. Ayun guys, nabudol tayo. Nakabili tayo ng pasalubong ng doon sa may tax-free Asakusa. So, worth 3,920 yen. So, ito yung nabili natin. And now guys, medyo malapit na kasi tayo mag-boarding. Proceed na tayo dito sa may McDonald's. And medyo mahaba yung pila ha. Kailangan natin bumili guys ng pagkain. Kaso medyo mahaba. Alam, haba. Grabe ang haba guys. Sige, dito na lang tayo guys sa 7-Eleven. Ang haba ng pila. Anong oras na tayo abutin? Naku, ganun din. Ang haba. Ang haba din ng pila. Lahat mahaba. Ay, ano to? Ano yan? Entrance. Dito na lang. Sige. Dito na lang tayo bumili. So, bili na lang tayo dito ng pagkain. Actually, wala na akong cash. Hindi ko alam kung magtatanggap sila ng card. Pero i-try natin guys. Update ko na lang ulit kayo. So ayun guys, nakabili na tayo ng pagkain dito sa 7-Eleven. So ang haba kasi ng pila kaya binilisan ko na. And papunta na tayo dun sa may gate natin kasi nasa dulo yung gate natin guys. Nasa 15. Ayan oh, nasa 11 pa lang tayo. So tara guys, let's go. Pumunta na tayo dito, 11 to 18. Pwede ba dito dumaan? I think pwede dito dumaan no? Oo, pwede tayo dumaan dito. Sige tara. Grabe. Ayun guys, papunta na tayo sa gate natin. Medyo hassle kasi anong oras pa lang, ang dami ng mga tao dito sa airport. So siguro, ganito talaga yung oras ng nila, ng mga flight nila umaga dito sa Narita Terminal 1. And hinahanap na natin ngayon yung ating plane na Zip Air. Kaso wala pa. And ayun guys, bibigyan ko kayo ng idea sa Zip Air na airline. So, natin yan, i-feature natin yan, ipapakita ko sa inyo mula dun sa CR, mula dun sa seats, gaano kalaki yung legroom, kung gaano kaganda yung plane, ganyan, kung okay ba yung services. So, lahat guys, itatakal natin lahat yan. Kasi since this is our first time ma-encounter natin tong Zip Air na airline, so of course, kailangan ko i-share sa inyo to. So, hopefully guys, maganda yung maging experience natin dito. Kasi itong Zip Air is low budget airlines ng JAL or ng Japan Airlines. So, hopefully, okay expectation natin dito kasi Japan siya. So, alam niyo naman kapag kausapan Japan, quality yung service, maganda yung service. So, yeah, hope for the best. Papunta na tayo ngayon sa ating gate. Asan yung 15? Parang medyo malayo-layo pa ata yung 15 dito ah. Oo nga, parang ang layo pa dito. Oh, nasa 11 pa lang tayo. So tara guys, 11 pa lang kasi to oh. In fairness ha, ang ganda ng airport nila ha, maluwag. At saka ang dami mga seats oh. Kahit saan kayo dyan magano. Ayun, 15. O sige, since andun yung 15, dito muna tayo. Gedli muna tayo dito. So dito tayo. At gagawa tayo dito ng content eh. Pwede na siguro dito. Pagod.
Ang sakit ng ating ang bigat, ang bigat ng ating dala-dala. Ayun guys, boarding na. Ang bilis ng pangyayari. Umupo lang ako saglit, boarding na. So ayun guys, on the way na tayo sa number 15 na gate. Kasi boarding na namin. Ayan, nakapila na sila. Pero syempre, hindi pa tayo dyan mauuna. Hayaan na muna natin sila makapasok lahat. And okay lang naman mahuli tayo. Kaso ang problema guys, yung over the head cabin. Baka mawalan tayo. Pero that's okay. Hintayin na lang natin guys. Ayan, mga nakapila kasi So medyo mahaba pa. Bali, ang gagawin muna natin is maghintay na lang tayo dito. Hindi pa naman tayo nagmamadali. So hanap muna tayo ng pwesto. So ayun guys, since boarding na dito, i-update ko na lang ulit kayo mamaya. And don't worry kasi ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura nitong airline na to. Kasi since bago lang natin to masasakyan. And yeah, i-update ko na lang kayo kasi medyo mahaba yung pila kung makikita nyo dyan. So ngayon, ang gagawin natin is pipila na muna tayo and then update ko na lang ulit kayo. Okay? Arigatou gozaimasu. If you are unable to So ayun guys, nandito na tayo sa loob ng eroplano ng Zip Air. So ipapakita ko na sa inyo yung legroom na itong Zip Air, yung seats. Tapos ipapakita ko kung ano yung mga pwede nyong makita dito sa mga seats. So ito guys, ano nyo makikita is ito. Meron siya lagayan ng mga gadgets, meron ding lagayan ng tubig. Ayan, so pwede nyong i-open yan. And then after nyan is meron din ito guys. So pagka kunyari gusto nyong kumain, pwede kayong kumain dyan. Tapos meron din silang ilaw. Ito guys, yung ilaw. Pag pinindot nyo yan, magkakaroon ng ilaw dun sa may taas. Ayan, dyan banda. Tapos meron din ditong saksakan ng USB. Ayan guys, sa may baba. Ito. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang saksakan or parang outlet. Tapos, ayan, tingnan nyo guys yung yung legroom. Medyo maluwag siya, hindi siya ganun ka sikip. Diba nakaka-stretch pa ako. Overall guys, okay na okay tong airlines na to guys kasi maganda siya kahit low budget siya or low airline ng JAL or ng Japan Airlines. And isa pa guys na may dadagdag ko is yung makikita nyo yung seat, pwede siyang i-incline. Tingnan nyo guys, pero hindi ko na i-incline kasi may tao na sa likod. Pero ito siya guys, ipapakita ko sa inyo ha. Ito na lang pala. So ayan guys, pipindutin nyo lang dito, pwede nyo na i-incline yung seats nyo. So overall guys, maganda siya napakaluwag. Nga pala guys, papakita ko sa inyo yung itsura nung mismong eroplano. Ang lawak diba? Ang lawak nyo. Tsaka tatluhan siya guys. Tatluhan, tapos tatluhan dun sa kabila. So left, middle, and right is tatluhan. Tapos ito yung makikita nyo. Ayan, diba ang ganda? Tsaka mailaw dun sa unahan. Mamaya, itatry naman natin yung CR. So magsi-CR tayo mamaya. And ipapakita ko sa inyo kung ano naman yung mga pwede nyo makita doon kapag kunyari nag-CR kayo. So at least ipapakita ko sa inyo na lahat-lahat para if ever na mag-book kayo ng Zip Air, kunyari Manila to Narita, and then Narita going back to Manila, magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung meron dito sa Zip Air Airlines na to. Kung bakit nga ba isa siya sa magandang airline sa Japan. So, ayun guys, tulog kasi yung ibang mga kasamahan ko na dito. So, i-update ko na lang ulit kayo mamaya kapag nag-CR na tayo. Nakalimutan ko pala i-mention sa inyo, ang isa pa sa magandang feature netong Zip Air na airline na to is meron silang in-flight na Wi-Fi service. So, ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. So, kung makikita nyo dito, i-post nyo na lang yung video So, kung makikita nyo dito, meron silang in-flight Wi-Fi services. Tapos, sundan nyo lang itong instruction na to. Step by step naman yan. May English naman yan guys. Maintindihan nyo naman. So, maya itatry na natin. Medyo maturbulence lang kung nakikita nyo. Pero, yan. So, diba? Pwede kayo mag-internet sa Himpapawid. Himpapawid no? Pero, ayan. Diba ang ganda? Imagine, low budget na airline na to is para ka na rin nasa isa sa mga magandang airline, 'di ba? Guys, ngayon pag-usapan naman natin kung magkano at saan ko siya na-book. So, nung nagbo-book kasi ako nito, guys, is sa may Skyscanner ako nag-check. So, doon sinearch ko lang Japan, Narita to going back to Manila. So, nakita ko tong Zip Air Airlines na to. And actually, it's pretty much cheap na parang kasing presyo lang siya ni Sebag. Actually, mas mahal pa nga kay Sebag
kapag regular price. So nabook ko lang siya ng mga 6,000 plus pesos, tapos nag-add ako ng luggage mga 2,000 ganon. So parang mga pumapatak ng 8,000 round trip one way, tapos may baggage na 30 kilos. So di ba, sulit na sulit. Tapos hindi ko lang sure kung ang bababa nito is sa Terminal 3 kasi wala ko nakikitang Zip Air Airlines sa Terminal 3. So baka sa Terminal 1 ang baba nito, hindi sa Terminal 3. Pero i-update ko kayo mamaya guys kung saan tayo bababa, okay? Ayun lang naman guys ang may share ko dito. Bukod sa legroom, bukod dun sa mga pinakita ko sa inyo, sa in-flight wifi service. And actually, nagtry ako mag-request sa may counter kung pwede ng window seat. Kaso ayun, dahil punuan kami, hindi ako napagbigyan. Maganda sana kasi guys na window seat kasi bibigyan ko kayo ng konting idea sa window area. Ayan guys, so kung makikita nyo yung window, ang nangyayari dyan is pwede nyo baguhin yung window niya. Yung kumbaga parang pwede nyo siya ipadim, pwede nyo siya ipadilimin, ganyan kapag ka nasisilawan kayo masyadong, na-adjust yung window, ganon. So ang galing no, low budget airlines lang to pero yet parang mas maganda pa siya sa Philippine Airlines, mas maganda pa siya sa Sempak. So if I were you guys, i-book nyo rin to kapag pumunta kayo ng Japan. Meron silang round trip, meron silang one way, so it's all up to you. Basically, so far, na-enjoy ko yung pagsakay ko dito sa Zip Air Airline. So ayun guys, andito na tayo ngayon sa restroom or bathroom or washroom ng Zip Air Airlines guys. So ayun guys, ipapakita ko sa inyo ng detailed para at least magkaroon kayo ng idea kung gaano nga ba kaganda at kasulit etong Zip Air Airlines going to Narita and going back to Manila. So ayan guys, meron tayo ditong standard na mirror, half mirror, tapos ano to? Another mirror. Oh, di ba? Ang galing oh. So ayan, what else? So meron tayo ditong tissue. Okay. Tapos, ano to? Hindi ko alam to guys kung ano to. But anyway, let's proceed. Ito merong soap. Tapos meron din siyang hot and cold water. So try nga natin. Ito guys, hot and cold water. So let's go. Kala ko sobrang init. Meron ding cold. Malamig nga. So paano siya i-stop? Okay, stop. Next is dito naman sa likod. Ay, oh guys, diaper changing table. Kung may mga anak kayo, may mga kids kayo, mga babies, ayan, pwede nyo gamitin yan. Tapos, of course, meron ditong toilet. Hindi na natin bubuksan guys kasi baka mamaya may may dumi kanyan. So, toilet seat covers, meron din siya dito. Ayan. So, pantapal. Tapos ito, to flush the toilet, ganyan. So, yeah, it's kinda maluwag guys ha. Kung isipin nyo, oh, maluwag siya ha. Maluwag siya guys, hindi siya masikip. Ayan ha, dinudulo ko na yan. Dulo-dulo na yan. Oh. So, for me, okay na okay tong airlines na to guys kasi budget airlines siya ng ng Japan. If you're planning to go to Japan, I would highly suggest etong Zip Air Airline kasi para siyang Sempak version ng Philippines. So if I were you, pwede kayong mag-avail ng ganito, tapos try nyo rin mag-avail. So ayan guys, so at least pinakita ko lang sa inyo and balik na tayo doon and yeah, I guess that's it. So ayun guys, since na-tour ko na kayo sa airline na to, i-update ko na lang kayo kapag nakababa na tayo sa NAIA Terminal 1 or 3. Hindi ko pa sure guys kasi nung nag-book ako neto sa Skyscanner parang walang nakalagay eh. I guess let's just wait sa terminal tayo pababa. But I'm feeling na sa Terminal 1 tayo kasi again wala ako nakitang Zip Air sa Terminal 3 since lagi tayo nasa Terminal 3. So ayun guys, update ko na lang ulit kayo. Okay. And just like that, andito na tayo ngayon guys sa NAIA Terminal 1 which is tama nga tayo. Kapag Zip Air yung sinakay nyo guys is dito rin kayo darating sa may Terminal 1. Ito siya guys. And actually this is our first time landing here kasi di ba madalas nasa Terminal 3 tayo. Ganyan pero ngayon nasa Terminal 1 tayo ngayon. So actually, this is my first time guys na nandito tayo kaya medyo hindi ko siya kabisa. Alam mo yung sarili mong bansa no? Pero kasi guys, lagi tayo nasa Terminal 3, lagi tayong nagde-depart doon, lagi tayong nag-arrival and first time natin dito sa my Terminal 1. But then again guys, explore ko na lang muna tong area and maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa ating Tokyo, Japan trip. Kahit na medyo matagal yung naging trip natin sa Japan, I think mga more than 3 weeks, ganon. So ayun, maraming salamat sa mga nanood at sa mga sumusuporta. And abangan yung susunod nating vlog sa susunod nating country. So yun lang. Bye! See you on the next vlog. Peace!